po, hindi lang po basta-basta magaling ka magbenta or mag-recruit. It's more than recruiting and selling. Dapat magaling po tayo when it comes to managing people. Kasi yung iba dito, sino po dito mga mahiyain? Taas ang kamay. Nagsimula na mahiyain. Ayan. Tandaan nyo, wala pong mga mayayaman na mahiyain. Lahat po ng mga mayayaman, makakapalang mukha. Makakapalang mukha in a good way. Kasi yung ibang makapalang mukha na bad way, yun yung utang ng utang kay sino unong inuutangan. Yan yung mga makakapalang mukha. Pero pag sinabi makapalang mukha, hindi marunong matakot. Hindi marunong mahiya. Kaya magsalita in front of many people. Marami po nagsimula sobrang hiya. Pero before sila kumita ng pera, grabe, na-mold po sila. Nag-grow po yung, na-develop nila yung personality nila hanggang sa naging sobrang galing nila. At yun po yung goal ko po dito. Kaya tayo magkakaroon ng ganitong klaseng training. Especially ang topic ko po, New Distributors Orientation. New, pero hindi naman kinakailangan new ka. Kasi, New Distributors Orientation, and dinidiscuss po dito yung hows and whys of the business. Nakita mo yung marketing plan, nakita mo yung opportunity, nag-join ka. The next question is, paano mo gagawin itong negosyo? Kasi hindi naman porke nag-join ka, yayaman ka eh. Dapat malaman mo paano. But more importantly, bakit mo gagawin itong negosyo ito? Kasi kung hindi mo alam yung why mo, mahihirapan tayong gawin itong negosyo ito. Bukod po sa hows and whys ng negosyo, ang MDO po will also serve as your charger. Sabihin nyo nga po, charger. Ang isang cellphone, pag walang baterya, useless po yan. Hindi yan gumagana. Ang isang cellphone, pag nalobat, anong ginagawa? China-charge. Kasi pag nalobat yan at wala ng baterya, hindi magagamit. Tama po ba? Ang ating NDO, parang charger din po yan. Yung mga nag-join dito, kaya kayo nag-join, simple lang, na-motivate kayo. Tama po ba? Nakita nyo, may kitaan pala dito. Kikita pala ako ng malaki. Yayaman ako. Motivated na motivated kang energy level mo, ganito ang taas. Pero pag ma-realize mo, na hindi pala ganun kadali ito negosyong to, nakakala mo lahat ng taong i-invite mo maniniwala sa'yo, pero kabaligtaran pala. Yung mga tao akala mo maniniwala sa'yo, pag tatawanan ka, hindi maniniwala sa'yo, mga mahal mo sa buhay, iinsultuin ka pa, yung energy level mo, yung motivation mo, pababa na pababa na pababa na pababa na pababa yan. Pag bumaba ang motivation level mo, ang iisipin mo, hindi na pangarap mo. Ang iisipin mo, hindi yata para sa akin ito. Parang mali yata itong kumpanyang pinasok ko. Totoo yata yung sinasabi ng mga tao sa labas, punong-puno na kayo ng duda. Kasi mababa na motivation level niyo. Ang NDO po, pag gano'n nakababa motivation level niyo, ito po yung charger. Para paglabas ninyo nitong kwartong to, ang battery ninyo, ang energy level ninyo, sobrang taas na naman na hindi na kayo magdududa, ang iniisip nyo na lang palagi yung pangarap nyo. Ang iniisip nyo na lang palagi kung ano mangyayari sa inyo sa future pagka ginawa nyo itong negosyong to. Yun po ang NDO. That's why this is very important na palagi tayong umattend kasi pag lobat ka na, ito po magiging charger ninyo. Para paglabas nyo dito sa kwartong ito, full bat po ang inyong battery. At iniisip nyo na lang palagi ang mga pangarap ninyo at ang future ninyo. Maliwanag po ba yan? Yes! Bakit? May mga bago po ba dito? Bago. Taas ang kamay. Mga 3 months pa lang, 6 months, gano'n. Ayan. Kung iisipin nyo, bakit madadown ng isang tao? Kasi ito po ganito po mangyayari sa inyo. Mangyayari po yan. Kung bago ka, hindi mo maiisip na mangyayari ito. Bakit? Puro pangarap nyo nasa isip nyo eh. Puro kotse. Di ba? Dati wala kang iniisip. Ngayon, may ganito palang klase opportunity sa Pilipinas. Never mo maiisip to. Bakit? Sobrang taas ang energy level mo eh. Sobrang taas ang motivation mo to a point na iniisip mo yung drive mo ng kotse. Magkakaroon ka na bahay. Saang bansa ka kaya pupunta pag nagkapera ka. Yung tipong pag ikaw, estudyante, kaya mo bigyan ng allowance sa magulang mo. Kung may edad ka na, bibigyan mo na magandang buhay mga anak mo. Yun yung palagi na sa isip mo pero hindi mo naisip na mangyayari to. Pero ngayon pa lang, gusto ko i-prepare na yung minds ninyo pagka nagsisimula kayo. Kasi darating ganito po mangyayari sa inyo. Kasi yung mga tao akala nyo unang maniniwala sa inyo, yun po yung mga unang hindi maniniwala sa inyo. Ano na po yan? Proven na yan. I've been in this industry for more than 20 years. Bigyan 20 years na po ako sa industry na to. And halos lahat ng klase ng distributors nakita ko na. No? Kaya, makikita nyo yung akala nyo yung unang maniniwala, yun yung hindi maniniwala. Okay lang sana kung hindi maniniwala eh. Okay lang pag sinabing, kaya mo yan, good luck.
susuportahan kita. Pero hindi. Pagtatawanan ka ba? Tama. Sino na napagtawanan dito? Di ba? Ano ka ba naman? Yan ang pinasa. Kung ano yung tinapos mo, tapos papasok ka dyan. Nahihibang ka na ba? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Mga ganun. Ay, scam yan! Hindi totoo yan. Imbis na supportahan ka na lang, i-discourage ka pa nila. Yung mga akala mo na, ay ito yung magpapayaman sa akin, maraming kakilala tong kumare ko na to. Tapos pagtatawanan ka. Pag ilang beses nangyari sa inyo yan, at malapit nang maubos yung listahan nyo ng mga kakilala nyo, darating kayo sa stage na to. To the point na ang isipin nyo, para sa akin pa talaga tong negosyo to. Pag ganito na yung naranasan ninyo, eto na po. Ito po yung reason kung bakit tayo may NTO. Kasi gusto namin i-prepare kayo dito sa dalawang napaka-powerful word na to. Na pag hindi mo pinaghandaan, yan po ang papatay sa pangarap ninyo. Ulitin ko, hindi lang po pinag-uusapan natin dito HEG. Ang pinag-uusapan po natin dito, success, personal growth. Gawin mo man to HEG o hindi, madadala mo itong napag-aralan mo ngayon. Gusto mo maging sikat na artista? Kung na-feel nyo na pang-artista kayo, itong mga mapag-aaralan nyo ngayon, madadala nyo po yun. Hindi lang po ito pang HEG, personal growth po ito. Sabi nyo nga po, personal growth. Personal growth. If you want to become successful dito sa HEG or any aspects of life, ito po yung kailangan yung paghandaan. Kasi kung hindi nyo pinaghandaan to, maniwala kayo, ito ang papatay sa pangarap ninyo. These are two powerful words na akala natin wala na. Pero pag hindi yung pinagandaan to, yari, magugulat ka lang, ba't ka nag-quit sa negosyo to? So, doubt, sabi nyo nga po, doubt. Nakikita niyo po ba? Or okay lang ba sir na, na patayin to para mas makita nila? Mga nasa likod, nakikita nyo? Medyo malabo? Or kita naman? Ayan, mas kita, no? Ayan, okay lang na ganito, baka matulog kayo. Okay. Doubt! Ito po yung sinasabi ko na akala nyo, pag nag-join kayo, yayaman kayo kaagad. Hindi, maraming challenges na pagdadaanan. At habang nangyayari po yun, yung tiwala ninyo sa sarili nyo nawawala. Yung tiwala nyo na makukuha nyo yung pangarap nyo, unti-unti naglalaho. Until such time na matatanong yung sarili nyo, para sa akin ba talaga to? Totoo ba yung sinasabi ng kumpanya na to? Totoo kaya yung sinasabi ng negative na kasama ko, na kapitbahay ko, na nauna na siya, nag-join na siya, walang nangyari sa kanya? Totoo ba yung sinasabi nila, una-una lang to, 20 years na pabagsak na? Yun yung mga tatanungin nyo pagka wala na yung motivation ninyo. Puro pagdududa. At pinaka-importante na bago kayo mag-succeed sa buhay, dapat wala po itong duda na to. Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong klase training kasi darating po ang point na mawawala yung motivation nyo na puro duda na lang iisipin nyo eh. Ang task namin as trainers and yung mga mentors ninyo and coaches is to make sure na pagka nandun na kayo sa stage na yun, tatanggalin namin yung pagdududa ninyo. Bakit? Kasi sabi dito, doubt kills more dreams than failure ever will. Mas marami pa palang pinapatay na pangarap ang pagdududa kaysa failure. Imagine nyo, failure na to. Pero mas marami mo palang napapatay na mga pangarap ang pagdududa. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Bakit? Pag failure kasi, isa lang ibig sabihin niya, pag nag-fail ka, may ginawa ka. Nag-attempt ka, sinubukan mo, it so happen nag-fail ka. Pero kung patuloy-tuloy mo namang gagawin ko at hindi ka hihinto, eventually magiging successful ka naman eh. At least sinubukan. Pero ang pagdududa pala, before mo pa man gawin, dahil nagduda ka na, hindi mo na gagawin, kaya automatic, wala na mangyayari sa buhay. Maliwanag? Kaya importante na i-remove natin yung doubt natin. Again, why? Sabi dito, self-doubt is the anchor that keeps our ships from sailing. Alam niyo po ba yung anchor? Angkla. Sa pier, may mga barko na nakahinto. Kaya yan nakahinto kasi meron napakabigat at malaking angkla sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng barko. Na kahit simulan ng barko na mag-sail, hindi mo makakapag-sail yan kasi merong angkla sa ilalim. Ganun daw po palang pagdududa. Kahit na nandito ka, ayan yung pangarap mo, gusto mong umusad at makuha ang pangarap mo, hindi ka makausad. Bakit? Ang bigat ng angkla mo. Yung angkla mo na yun is yung tinatawag na pagdududa. So, kung gusto mo umusad, simple lang. Bago ka mausad, gusto mong makuha yung mga pangarap mo, imbes na sumubok ka na sumubok na umusad, tanggalin mo muna yung angkla mo.
Kasi yun lang ang paraan para mawala para makapagsimula ka umusad. Kasi kahit anong pilit mong umusad, o ano tawag doon, umandar, hindi ka makakaandar dahil merong napakabigat na pumipigil sa'yo na makuha or ma-reach yung pangarap mo. So, before mo pa man isipin na umusad, tanggalin mo muna yung angkla mo. Yan yung pinaka-importanting dapat gawin. Kasi pag yan natanggal mo, madali na lang po makuha yung gusto mong makuha. Just like sa ating company, no? Ang dami pagdududa, totoo kaya yan? Totoo kaya sinasabi ni Kumari ko na Marites? Na una-una lang daw yan. Kung puro kayo pagdududa, hindi kayo makakausap. Kasi ang dami yung tatanungin sa sarili ninyo eh. Pero kung 100% ang belief ninyo na kayo ang magbabagong buhay nyo dito, na ito yung company na to ang magiging vehicle para makuha nyo yung pangarap nyo, makakausap kayo kasi wala kayong angkla eh. So napaka-importante na tanggalin nyo muna yung pagdududa ninyo. Kaya sabihin mo sa katabi mo ngayon, tanggalin mo ang pagdududa mo sa sarili mo. Tanggalin mo ang pagdududa sa Ayan. Okay. Tao lang po tayo, hindi tayo robot. So kahit nasabihin ng upline mo, ng mentor mo na huwag ka magduda, darating ang time at magdududa ka pa rin. So kung magdududa ka na lang din, ang pagdudahan mo na lang daw, yung duda mo, huwag yung faith mo. Ano ibig sabihin nun? Pag nagduda ka, parang, totoo kaya talaga itong AIM Global? Yun yung pinagdududahan mo yung faith mo. Kung magdududa ka na lang din, totoo kaya itong AIM Global? Baliktarin mo. What if 100% legit ang AIM Global? Totoo kaya na matagal na ay napabagsak na itong AGG kasi 20 years na? Baliktarin mo, pagdudahan mo yung duda mo. What if nagsisimula pa lang ang AGG? Totoo kaya na yayaman ako dito sa AGG? Baliktarin mo lang. What if ikaw ang susunod na Albert Jasman ng AGG? What if ikaw ang susunod na Maylin Ebdane ng AGG? Kung magdududa ka na lang din, huwag yung faith. Ang pagdudahan niyo, yung duda niyo. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ano yung itsura niyan? Kaduda-duda ba yun? Joke lang. Joke lang. Sabihin mo dyan sa katabi mo, pagdudahan mo na lang ang duda mo. O ito, kakambal ng duda. Na pag hindi mo pinaghanda to, yari ka talaga. Napaka-importante na alam natin kung paano i-handle ang fear. Pag ikaw, hindi mo alam ang tunay na definition ng fear, ganito ang pag-define niyan. False expectations appearing real. Bakit hindi mo ginagawa ang isang bagay? Nagsisimula yan sa takot. Halimbawa, skydiving. Alam niyo po ba yung skydiving? Yes. Yung tatalon sa aeroplano tapos lalabas yung parachute? Yes. Lahat ng tinanong ko na nagkapag-skydiving, ang sagot lang nila, the best experience of my life. Pero ito tanong, bakit hindi lahat gustong subukan yun? Sabi nila, walang pabayad. Paano kung libre? Mag-skydiving kayo? Yes. Libre? Diba? Punta kayo sa Dubai? Yes. Libre? Nandun lang kayo sa aeroplano? Libre. Kahit na alam yung best experience yun sa magiging best experience sa buhay niyo, patayon nyo. Again, may pumipigil, fear. False expectations. Before nyo mapaparamdaman yung masarap na buhay, iniisip mo na ba, paano kung hindi mo bukas yung parachute? Paano kung mag-crash yung aeroplano? Paano kung pagbagsak ko ay mapilay ako? Paano kung mamatay ako? Fear. Sabi nga na isa sa mga pinakasikat na Hollywood actor, pangalan Will Smith, everything that you ever wanted in life is on the other side of fear. Gusto mo makuha lahat ng pangarap mo, may nakaharang, ang tawag dyan, fear. Hindi mo makukuha lahat ng gusto mo makuha sa buhay mo hanggat hindi mo alam paano i-overcome ang fear. Kasi whether you like it or not, walang success na walang fear. So before you even become successful, kailangan merong nakaharang na fear dyan. Ang tanong dyan, kaya mo bang i-overcome? Kaya natin pinag-aaralan to. Kaya nagiging part ng training to kasi darating ang time na mayroong fear. Yung tipong alam mong potential na tao na yan na magpapalaki ng grupo mo, hindi mo makausap kasi natatakot ka. Dito sa negosyo to, maraming types of fears na ma-encounter nyo. Number one, yung tinatawag na fear of rejection. Sabihin nyo nga po, rejection. Rejection. Ang dali-dali ng negosyo to, maniwala kayo sa akin. Alam mo kung ano nagpapahirap? Yung takot ninyo. Ang dali, kung wala kayong takot, kahit sino kaya nyo recruitin eh. Kahit sino kaya nyo kausapin. Pero anong ang dahilan, ba't hindi nyo makausap? Takot. Tanggalin nyo to, ang dali ng negosyo. Bakit kayo natatakot ma-reject? Ayaw nyo mapahiya. Ayaw nyo mapagtawanan. Kaya nga ibang inuunang nire-recruit yung mga hindi kakilala eh.
Bakit? Kasi pagkakilala nag-reject sa inyo, ang tsakit-tsakit. Di ba? Yung tipong pag sa sobrang sakit, pagtalikod mo, mamatay kang dukha. Hintayin mo ko pag may kotse na ako. Ginagawa niyong personal. Kaya nagiging mahirap ang negosyo. Why? Kasi hindi niyo ma-realize that fear is part of this business. Parte po yan ng journey, parte ng proseso. So whether you like it or not, pagdadaanan niyo to. Ang pinagkaiba lang naman nagiging successful sa hindi, yung mga nagiging successful, alam mo pa paano i-handle ng fear. Dapat pag ginawa niyo ng negosyo to, parang may mindset kayo na magbabalot or yung nagbebenta ng taho. Alam niyo mo ba yun? Ang magtataho, pag lumabas ng bahay yan, ang gagawin lang niya, sumigaw ng taho. Tama? Taho! Ganun lang yun. Pero ang mindset niya, hindi naman lahat ng dadaanan ko bibili ng taho eh. Halimbawa, naglakad ako, taho! Naglakad ako, nadaanan ko si ma'am. Hindi bumili. Iiyak ba ako? Masasaktan ba ako? Hindi, basta ako sisigaw lang, taho! Pag nagustuhan ni ma'am, o di bumili siya. Maglalakad na naman ako, taho! Ayaw niya. Hindi naman ako magiging personal eh. Sana hindi ka na makatikim ng taho habang buhay. Yung mga ganun, wala namang ganun eh. Di ba? Kung ayaw niya, hindi ako nasasaktan. Ito tanong ko sa inyo, magtataho, at the end of the day, ubos yung benta niya o hindi? Ubos. Yun ang mindset na magtataho. Dapat pag ginawa nito negosyo to, ganun din ang mindset niyo. AGG! Ang gusto nyo kasi lahat mag-join para lahat may direct referral eh. Di ba? Pag hindi nag-join, sayang, down na down kayo, hindi na ako yayaman. Pag marami nag-reject, ayan na yung pagdududa. Magsisimula na pumasok sa utak ninyo, sa isipan ninyo. Kaya maraming hindi nagsasucceed. Pero if you let go of fear, in-overcome nyo na, alam nyo na, rejection is part of the business. Normal lang to sa negosyong to. Na pagkaayaw, okay lang yan. Bakit? Ang hinahanap mo naman yung taong interesado eh. Hindi ka naman yun nandito, uy, hindi mo gusto na AGG? Hindi naman ganun eh. Ang hahanapin mo, yung taong interesado. And along the way, bago mo makuha yung taong interesado, marami ka muna makakasalamuha ng mga taong hindi interesado. At pag kayo hindi interesado, dapat hindi mo pinepersonal yun. Dapat pinasasalamatan mo pa. O diba? Pinasalamatan. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Imagine mo kung halimbawa ayaw ni ma'am, tapos nag-join. Ang sakit sa ulo nun. Yung pinilit ko na mag-join kahit ayaw, magbibigay ako ng napakaraming oras pero hindi naman siya interesado, sayang yung oras ko. Kaya instead of that, pasalamatan mo dahil hindi naksaya ang oras mo, dahil lang gusto mo ibigay yung oras mo sa taong interesado. Imbis na marami mag-join na napilitan lang, ang hirap po nun, hindi ka lalaki, babagal ka. So every time na may mag-reject sa inyo at hindi interesado, maging thankful kayo kasi hindi kayo bibigyan ng sakit ng ulo nun. Instead of, ayaw mo, sige na, try mo na. O sige na nga. Alam mo, sayang oras mo doon, ubus ang oras mo doon. So kung ayaw, huwag pilitin. Kasi ang hinahanap natin dito, yung taong interesado na pwedeng gusto makuha rin ang pangarap niya. Okay? So, this is part of the business. Dapat hindi natin pinipersonal yan. Mindset natin dapat parang magtataho o magbabalot. Na hindi lahat ng lalakaran niya, dadaanan niya, bibili. Pero meron at merong bibili. Ganon din sa AGG. Hindi naman lahat bibili eh. Pero meron at meron along the way, bibili na opportunity na ino-offer mo. Pag yan bumili, ayan, magtulungan kayo. Okay? So, ganun ang part ng negosyo natin. Another type of fear na may encounter ninyo is called fear of failure. Bakit ang hirap gawin to negosyo to? Hindi ko kayo masisisi kung ganun ang mindset. Why? Kasi napalaki tayo na dapat hindi tayo mag-fail. Naalala niyo yun? Ayaw na magulang natin na bumabagsak tayo sa school. Sino dito yung may magulang na bumagsak ka tong-to? Ay, I'm proud of you, anak! Bumagsak ka! Meron ba ganun? Wala, di ba? Pag bumagsak ka, anong pakiramdam? Baka iba to pa yung report card mo sa'yo. Nangyari na sa akin yun. Di ba? Yun yung time na bulak-bulak ko, naalala ko pa yung grade 2 ko noon. Grade 2, galit na galit yung magulang ko, tapos natawa ako, binato sa mukha ko yung report card. Pero alam mo nangyari? Dahil doon, pinakakulelat ako sa school, 2 years later, grade 4, hanggang high school ko, hindi ako nawala sa top 5. Because of that failure. Natuto ako because of that failure. Hindi kasi ako natakot mag-fail.
Pero, ang pagpapalaki sa atin, huwag ka mag-fail. Bawal bumagsak. Kaya yung mga tao, yung mga karamihan sa atin, hindi alam yung pakiramdam ng failure. Para sa atin, ang ibig sabihin ng failure, mali yun. Dapat ina-avoid. Dapat pag alam natin mag-fail tayo, huwag na natin pasukin yan. Bakit? We were raised na i-avoid ng failure. Tama, mali? Tama! Hindi naman tayo pinalaki na, okay lang mag-fail, anak. Kasi just a failure na yan, matututo kaya ka, mag-fail ka na, mag-fail na, mag-fail. Magtayo ka ng negosyo, okay lang, mabankrupt na ilang beses. Walang ganun. Pero tandaan nyo, lahat ng mga mayayaman dito, before sila yumaman, na-bankrupt muna ng ilang beses sa negosyong yan. Wala akong kilalang negosyante na unang negosyo niya, yumaman ka agad. Before siya naging successful, ilang beses muna na-bankrupt, nag-fail. At dahil doon sa bankruptcy na yun, natuto siya at gumaling. So napaka-importante, mga kaibigan, sa negosyo natin, na mag-fail. Why? Kasi dito ka gagaling eh. Di ba, naalala yung sinabi ko? Hindi lang po puro recruit ang benta itong negosyong to. More importantly, dapat matuto kayo at gumaling kayo. Pag gumaling kayo, yun ay yung tipong pag nagsalita ka, makikinig yung mga tao sa inyo, makikinig ang mga downlines nyo sa inyo. Only through failure mararanasan nyo yun. Kasi hindi kayo kagagaling hanggat hindi nyo na-experience mag-fail. So okay lang na mag-fail. Kung mapapansin nyo, karamihan ng mga bilyonaryo dito, Lucio Tan, high school graduate, dating janitor. Ngayon may-ari ng PAL, may-ari ng Tanduay. Henry C, dating nagbebenta lang ng sapatos. Pero ngayon, may-ari ng SM, may-ari ng BDO. Bakit ang yayaman? Eh wala namang mga manapag-aralan dati. Kasi yung mga yun, hindi takot mag-fail. Naku, ang ibig sabihin? Henry C, before siya magbenta ng sapatos, hindi niya naman alam kung mag-fail siya o hindi eh. Pero hindi siya takot mag-fail. Ganon din sa negosyo natin. Sa negosyo natin, dapat meron lakas loob. Sabihin nyo nga po, lakas ng loob. Lakas ng loob. Hindi pwede nang walang lakas. Dapat risk taker ka. Ganon ang mga successful na tao. Hindi dapat palaging play safe. Kaya kung magkaramihan, hindi naman lahat, pero karamihan ng mga matatalino, karamihan ng mga summa cum laude, karamihan ng mga magna cum laude, kahit sobrang talino, they end up working for someone na hindi naman matatalino. Nag-guess nyo? Hindi kasi talino nila, pero mga bilyonaryo. Bakit? Kasi yung mga bilyonaryo na yun, hindi takot mag-fail. Yung mga karamihan ng mga matatalino, bata pa lang sila, ayaw nila mag-fail, kaya aral sila ng aral. Hindi nila alam yung pakiramdam na nag-fail. Why? Kasi sa real world, iba ang definition ng failure. Ito ang magpapayaman sa iyo. Ito ang magiging dahilan kung bakit magsasucceed ka sa buhay. Pero when it comes to education, iba ang ibig sabihin ng failure. Wala kang kwentang estudyante pag nag-fail ka. Ganun ang ibig sabihin nun. Pero in real world, gusto mo maging successful sa buhay, kailangan na okay lang na mag-fail ka. Kasi dito ka gagaling. Dito ka matututo. You will never learn sa success. Gagaling ka lang from failures. Maliwanag mo ba yun? Yes. Kaya dapat hindi tayo natatakot na mag-fail. Alright? Sabihin mo sa katabi mo, i-overcome mo yung fear mo sa failure. Yan. Huwag kayo matakot mag-fail because failure is part of success. You will never become successful in life na hindi ka nag-fail. Before ka magkaroon ng isang napakalaking success, isang katutak na failures muna yung pagdadaanan mo. At hanggat hindi mo naiintindihan yung ibig sabihin yan, you will never succeed in life. Kaya if you really want to succeed, okay lang na mag-fail, na mag-fail, na mag-fail. Ang importante, every failure, may natututunan kayo. Yes. Ang mahirap kasi, nag-fail ka, hindi ka natuto. Halimbawa, umutang ka sa 5-6. Isang taon mo bago nabayaran dahil hirap na hirap ka sa interest. Nung nabayaran mo, umutang ka ulit. Hindi ka natuto sa failure mo. Okay, that's what you call failing forward. Every time you fail, dapat matuto ka para mag-move forward ka. Ang tawag doon, failing forward. Alright? May natututunan mo ba? Yes. Ayan, next. Fear of criticism. Bakit ayaw nyo gawin itong negosyo to? Ba't hirap na hirap kayo gawin itong negosyo to? Takot kayong mapagtawanan. Especially ng mga kaklase nyo, ng mga kamag-anak, ng mga kaibigan. Takot kayo makriticize. Pero tandaan nyo po to, yung mga taong yun ang hindi po magbabayad ng bills ninyo. Yung mga taong yun ang pagtatawanan ko yun, hindi naman yun na magbubuhay sa pamilya nyo eh. Kayo po ang bubuhay sa pamilya nyo, kaya dapat hindi nagmamatter yung sinasabi ng mga tao. Maliwanag? Kayo ang nakakita ng vision sa AGG, hindi sila.
Kaya dapat wala kayong pakialam doon. Alright? Next! Sabi dito, pag naintindihan mo na ibig sabihin ng fear, then, ito na ibig sabihin niya. Face everything and rise. Never avoid yung fear. It's part of the business. Harapin mo yan. Kasi sabi nga ni Will Smith, everything that you ever wanted in life is on the other side of fear. Hanggat hindi mo finiface ito, walang mangyayari at hindi mo makukuha pangarap mo. So pag may fear, harapin mo yan. Instead na matakot ka, pagalingin mo yung sarili mo para every time na meron kang makitang ganito, alam mo kung paano harapin. Alam mo kung paano i-overcome. Alright? Sabi nga ni Jack Ma, kilala niyo mo ba si Jack Ma? Pinakamayamang tao sa China. Sabi niya, I failed the key primary school test 2 times. Merong salitang failed. I failed 3 times for the middle schools. For 3 years, I tried and failed. Puro failed, di ba? So, I applied for jobs 30 times and 30 times na-reject siya. Napakaswerte nitong taong ito. I went to KFC when they came to China. 24 people went for the job. 23 people were accepted. I was the only one who got rejected. O, di ba? Grabe kaswertehan, di ba? I applied for Harvard University 10 times and 10 times I got rejected. Itong taong punong-puno ng rejections and failures. And that is why napakayaman niya. Siya ang pinakamayamang tao sa China. Ito pinaka-importante sinabi niya. I think we have to get used to rejection. The only thing, never give up. So every time na ma-reject ka, every time na mag-fail ka, ang importante dyan, ang mindset mo tama. Na pag na-reject ka, nag-fail ka, okay lang yan, this is part of the business. Ito ang magiging dahilan kung ba't ako gagaling. No? Ito magiging dahilan, ito magiging instrument ko para maging napakagaling ako na leader. Every time na ma-reject ka, every time na mag-fail ka, masanay ka. Kasi once na masanay ka, hindi mo na iisipin na mag-quit. Yes. Kasi yan po, pag nag-quit ka, game over na tayo. Pero for as long as hindi kayo nag-quit sa negosyong to, eventually kahit abutin kayo 5 taon, 10 taon, ang end result po niyan, magiging successful pa rin kayo dito sa HEG. Huwag lang kayo mag-quit. Tapikin niyo nga yung shoulder ng katabi niyo. Tapikin niyo. Yan. Tapos sabihin mo sa kanya, huwag kang mag-quit. Wag kang Ayan. mag-quit. Okay. Sabi dito, success is not built on success. It is built on failures and frustrations. So kung gusto mo maging successful sa buhay, dapat ilang beses ka muna mag-fail at ma-frustrate. Kung ikaw hindi mo nararanasan mag-fail, baka mali yung direction mo. Baka wrong way ka. Kasi on the road to success, isang katutak na failures and frustrations sa pagdadaanan mo. At dapat maintindihan mo yan. Kasi pag ikaw na-down, ibig sabihin, hindi mo naintindihan ibig sabihin ng success. Kasi the only way for you to succeed, ma-frustrate ka at mag-fail ka na ilang beses. Pag nararanasan mo yan ngayon, ibig sabihin na sa tamang direction ka, huwag ka lang hihinto. Okay? It is built on fears that you have to overcome. So, kung nakakaranas kayo ng takot, importante dyan, yung tamang mindset na every time na natatakot kayo, i-overcome nyo lang. I-face nyo lang yung fears ninyo and i-overcome ninyo. Kasi parte po ng negosyo yan. Alright? Why? Sabi nyo nga po, why? Why? Sino may gustong ganitong klaseng bahay? Taas ang kamay. Diba? Ganitong kotse. Baka punta sa Megil 20 na bansa. Diba? O ito, 20 million savings. Sino may gusto? Sarap niyan. Diba? Pero ito, tanong ko sa inyo. Sino may ganitong klaseng bahay ngayon? Sino may ganitong bahay ngayon? Wala? Pero okay naman, no? Nakatulog naman tayo ng mahimping. Tama po ba? Sino may ganitong klaseng kotse ngayon? Wala. Pero nakapunta naman tayo dito lahat. Nakikinig ngayon. Tama po ba? O sino nakapunta ng 20 na bansa? Okay naman tayo, no? Kahit na hindi pa nakapunta sa 20 na bansa. Sino may 20 million savings ngayon? Nakakakain naman tayo 3 beses sa araw. Tama po ba? O ito yung point ko doon. Kaya namin sinasabi ng NDO is the hows and whys of the business. Na mas importante ang why. Kasi hanggat hindi mo alam yung pinakadahilan mo ba't ginagawa mo itong negosyong to, hindi ka magsasucceed. Okay naman kayo kahit walang ganitong bahay. So ibig sabihin, kung ito lang ang dahilan nyo, malabo na mag-succeed kayo.
Kung ito lang ang dahilan nyo, gusto nyo gawin itong negosyong to, malabo na mag-succeed kayo. Katulad din dito. Yung why ninyo, dapat mas malalim. Kasi pagka alam nyo yung why ninyo, yung napakalalim ang why ninyo, yun po yung magpapasucceed sa inyo dito sa negosyong to. Halimbawa, ikaw yung tipong taong sawa na sa hirap ng buhay. Yung tipong halimbawa ikaw magulang, hindi mo matiis makita yung mga anak mo natutulog sa isang kama na walang aircon dahil wala kang pera. Yun yung napakasakit. Na pagka ganun ang dahilan mo, gagawin mo talaga itong negosyo ito, malaki ang chance na mag-succeed ka dito. Kung ikaw bata ka, na hindi mo matiis na makita ang magulang mo na nagtatrabaho pa rin at their age, na dapat nagpapahinga na sila at ikaw na nagbibigay ng allowance, yun yung matinding why. Pero kung ang why mo material things lang, malabo ka dito. Kaya marami pong nag-join dito, 6 million na, pero 25,000 lang ang naging millionaire circle. Why? May kinalaman niya sa purpose nila. Ano ba ang dahilan mo? Ba't gagawin mo itong negosyo? Masaya? Dahil malamig? Gusto mo umiwas sa mainit sa bahay? Kung yun ang mga dahilan mo, malabo po yun. Kung ito lang ang dahilan niyo, medyo malabo po, mababaw po ito. Dapat ang why ninyo sobrang lalim. Na tipong kahit na hindi nyo alam paano maging global ambassador, dahil alam nyo yung why ninyo, magugulat na lang kayo, global ambassador na kayo. Simply because alam nyo yung why nyo. Halimbawa, sino po mga GA na dito? O yan, bukod sa kanila. Halimbawa, yung mga bago pa lang. Bibigyan ko kayo ng 3 months para mag-GA. Pagka naging global ambassador kayo in 3 months, magkakaroon kayo ng ganitong klaseng coach. Tanong, 100% sure ba kayo na in 3 months time, global ambassador kayo? O di ba walang makasagot? Bakit? Ito lang ang dahilan niya eh. Maging global ambassador in 3 months, magkakaroon ka ng ganitong klaseng bahay. Malabo pa rin, no? Bakit? Eh kahit naman wala nito, may bahay ka naman eh, may tinitirahan ka naman eh. Ibig ko sabihin, kaya hindi kayo sigurado dahil mababaw. Pero kung ganito sabihin ko, mag-global ambassador kayo in 3 months. Kung hindi kayo mag-global ambassador in 3 months, hindi nyo makikita yung pamilya nyo habang buhay. Kikidnapin ko sila ngayon. Pag hindi kayo nag-global ambassador in 3 months, habang buhay nyo nang hindi makakapiling ang mga mahal nyo sa buhay. Ito tanong ko, sigurado ba kayong 3 months global ambassador kayo? Yes. Hindi nyo alam kung paano, pero sigurado kayo. Alam nyo kung bakit? Alam nyo yung why nyo. Di ba sabi ko, kung alam mo yung why mo, magugulat ka na lang kahit hindi mo alam global ambassador ka na. Ganun kalalim, ganun ka-importante ang why. So ngayon pa lang, tanungin niyo yung sarili niyo. Huwag niyo lokohin yung sarili niyo. Pwede niyo lokohin yung upline niyo eh. Pwede niyo kami lokohin, pero sarili niyo hindi pwede lokohin yan. Tanungin niyo yung sarili niyo, ano ba talagang rason niyo, ba't niyo ginagawa itong negosyo to? At alamin niyo, kung yung rason na yun is deep enough para mag-succeed kayo sa negosyo to. Kasi kung hindi malalim yan, at mababaw ang dahilan nyo, hanapin yung pinakamalalim na why ninyo. Kasi hanggat mababaw ang why ninyo, hindi kayo magsasucceed sa negosyo. Maliwanag po ba? Yes. So, ask yourself, ano ba ang pinakadahilan ko, ba't ko gagawin itong negosyo to? Hanapin mo. Hindi dahil sinabi ni Upline. Hanapin mo yung pinakadahilan mo. Kasi iba-iba dahilan ng bawat isa eh. Yung pinaka-deepest why ninyo, yun po ang magpapasucceed sa inyo sa negosyo to. At yun ang kailangan ninyong hanapin kung gusto nyo mag-succeed. Alright? Other external factors. Ba't yung gagawin ito negosyong to? You are your own boss. Wala kang boss dito. Upline mo, mentor, coach mo, guide mo lang sila. Business partners mo sila. Pero you are your own boss. Madali ang negosyo. Kahit nasan ka, pwede mong gawin. May cellphone ka, tapos ang usapan. Pwede mong gawin. May freedom. Time and financial freedom. Marami akong kilalang sobrang yaman, pero walang oras sa pamilya. Eh kaya naman tayo nagpapayaman para sa pamilya natin. Tama po ba? At the end of the day, sobrang yaman mo na, yun pa pala magiging dahilan kung bakit magkakahiwa-hiwalay ang pamilya. Ang maganda dito sa negosyo natin, habang kumikita ka ng malaki, mas dumadami ang oras mo sa mga mahal mo sa buhay. Yun yung maganda. Merong time and financial freedom. May law of leverage. Alam naman natin, kung gusto mo kumita ng malaki, katulad ng mga mayayaman sa mundong ito, ina-apply nila yung law of leverage. Ano ibig sabihin nun? Minumultiply yung oras sa maraming tao. Ang negosyante, malaking negosyo, ilan ang tao sa ilalim.
Kaya yung mayaman kasi ang dami nagtatrabaho sa ilalim, namumultiply yung oras. 24 hours in one day. Pero kung maraming tao nagtatrabaho sa ilalim, namumultiply yan, hindi 24 hours. Bawat isang empleyado, 8 hours yan. So kung meron siyang 100 na empleyado, ilang oras yun? 800 hours in one day. Unlike ang isang empleyado na nagtatrabaho, nagsisipag, kahit magsipag yan, 8 hours a day lang ang trabaho niyan, kaya maliit ang kinikita. Maliwanag? Law of leverage, ina-apply po sa AGG. Ina-apply po yan. Magsisimula ka mag-isa, dadami. Magtutulungan kayo. You will work as a team, kaya kikita ka na malaki dito sa negosyo to. Maliwanag? Okay, next. Attitude. Sabi nyo nga po, attitude. Attitude. 85% ng success nyo will be coming from attitude. 15% skills. Pero, hindi porke 15% skills, hindi nyo na bibigyan ng importansya ang skills. Ang ibig sabihin, para makuha niyo yung skills, kailangan may tamang attitude ka muna. Kasi hindi mo matututunan lahat ng kailangan mong matutunan hanggat wala kang tamang attitude. Dapat meron kang tinatawag na good learning and listening attitude. Dapat dyan humble ka, hindi ka mayabang. Kung ano man yung alam mo sa labas, isatabi mo muna yon. When it comes to AGG, be an empty cup. Maging humble ka, makinig ka. Kasi lahat na ituturo namin, kailangan empty yung cup mo para masalo mo lahat ng isasalin namin na knowledge sa inyo. Pag nandito ka dito, nagpunta ka dito na punong-puno ng pride, na feeling mo, ang galing-galing mo, hindi ka empty cup, yung cup mo puno na. Lahat ng knowledge na isasalin namin, matatapon lang. So it's important na meron tayong good learning and listening attitude. Next, yung attitude of gratitude. Dapat maging thankful tayo, maging grateful tayo palagi. Dapat palagi tayong positive. Alam niyo po ba yung itsura ng taong positive? Aware po ba kayo sa isang taong itsura niya mukhang positive? Alam niyo po ba yon? Yes. Gusto niyo po bang malaman ano ang itsura ng taong positive? Yes. Hindi ko marinig. Gusto niyo po bang malaman? Yes! Tignan niyo yung katabi niyo. Tignan yung katabi niyo. Diba? Ano yung itsura niyan? Positive o negative? Positive. Sabi niyo isa, positive! Balik ka, di mo alam kung ano yung sinasabi, positive daw. Importante na positive ka. Bakit? Kailangan mo mag-recruit, kailangan mo mag-prospect. Imagine mo mag-offer ka ng opportunity na napaka-negative mo. Ang hirap ng buhay, no? Di ba? Lalapitan mo pa lang, di ba? Ang hirap ng buhay, no? Parang ang bigat. Pero kung ikaw positive, nakangiti ka. Ito, importante rin, nakasmile ka. Mahirap mag-offer ng opportunity na nakasimangot. Ma'am, gusto mong yumaman. Di ba parang hirap? Ang hirap, di ba? Kailangan, nakangiti ka at palaging positive. Yung puno-puno ka ng energy. Kasi kung wala kang energy at hindi ka nakangiti, malaking problema yan. Magugulat ka na, 2 taon ka na sa AGG, wala ka pa napapapayin. Ang marami napapapayin dito, yung taong napaka-positive. Yes. Yung tipong pagkagising mo pa lang, ay grabe, napakagandang buhay to. Di ba? Hindi yung pagkagising mo, ay ano naman kayang kamalasan na pagdadaanan ko ngayong araw na to. Di ba? Napaka-negative. Na dapat palagi tayong positive. Okay? Ano pa? Disiplina. Importante may disiplina ka. Ito po ang dahilan. Ito yung nagsiseparate sa taong successful versus isang taong hindi successful. Bakit kayo nag-join? Simple lang, na-motivate kayo. Nakita yung opportunity, nakita yung kitaan, ginanahan ka, motivation level mo sobrang taas. Pero habang ginagawa mo itong negosyong to, mawawala ang motivation mo, mawawala yung excitement mo. Ano mangyayari pag nawala yung excitement? Magkakaroon ka ng napakaraming duda sa sarili. Pag ikaw nagduda, ano susunod na mangyayari? Magkikwit ka na. Bakit? Kasi nag-join ka because of motivation. Anong difference sa motivation sa discipline? Ang disiplina, ito yung tipong kahit ayaw mo nang gawin, wala kang choice kung hindi gawin mo pa rin. Kahit ayaw mo na, ginagawa mo pa rin. Gets? Halimbawa, pagpapapayat. Sa umpisa, na-motivate ka magpapayat dahil may nakita ka napakagandang katawan, di ba? Papapayat na ako next week, di ba? Sa mga first few weeks mo, kaya pa eh. Pero kung nagugutom ka na at sakit-sakit na ng katawan mo, ano sasabihin mo? Dami na papasok sa isip mo.
bakit ko ba niloloko sa sarili ko kailangan mo magpaganda ng katawan? Eh kung talagang mahal naman ako ng taong mahal ko, kahit ano bang anyo ko, mamahalin ako niyan, kaya hindi na ako magpapabaya. Yes. Ang dami na excuses! Bakit? Wala ng motivation. Kaya pumapasok na lang sa isip, ihinto ko na to. Pero ang tao may disiplina, kahit hirap na, kahit gutom na gutom yan, kahit na makakita ng pagkain, hindi yan kakain. Same thing with AGG. Kahit ilang beses ka na na-reject, ilang beses ka na pinagtawanan, ilang beses ka na nag-fail, walang naniniwala sa'yo. Isang taon ka nang ginagawa to negosyo ko, wala pa rin nangyayari. Hindi mo na feel magtrabaho, pero ginagawa mo pa rin. Maniwala ka sa akin, darating ang time makukuha mo yung taong-tao para sa'yo. At pag nakuha mo yung tao na yun, magugulat ka na ilang buwan lang, ang laki-laki na ng kinikita mo. Kasi meron kang disiplina. Importante may disiplina ka. Yung tipong kahit na pagkagising mo, ayaw mong bumangon, pero kailangan mong bumangon, yun ang tinatawag na disiplina. Alright? So, next. The difference between wanting and achieving is discipline. Kung may gusto ka, kaya mo makuha yan kahit na wala kang disiplina. Pero if you want to achieve things, gusto mo may ma-achieve sa buhay, hindi mo ma-achieve yan kung wala kang disiplina. Tama, mali? Tama. Sa school na lang, ba't ka graduate? Kasi kailangan mong gumising na napakaaga kahit ayaw mo. Kahit ayaw mo, gumigising ka na maaga. Otherwise, papaluin ka na magulang mo. Ayaw mong gumising. Kaya nga saya-saya pagka Sabado Linggo, di ba? Kasi ayaw niyo pumasok eh. Pero bakit pa rin kayo pumapasok? Kailangan eh, disiplina. Kaya at the end of the day, lahat gumagraduate. Karamihan gumagraduate. Sino yung mga hindi gumagraduate? Yun yung mga walang disiplina. Kung sa pagkaroon nga ng diploma, kailangan ng disiplina, pagbabago pa kaya ng buhay. So napaka-importante na pinag-uusapan pagbabago ng buhay, importante na may disiplina ka. Tignan mo yung katabi mo ulit. Tignan mo yung katabi mo. Yan ba itsura ng tao may disiplina? Yes. May disiplina ba? O puro motivation lang? And then, joke lang. Belief. Sabi nyo nga, belief. Believe. When you do this business, dapat pala ang belief nyo, 100%. Hindi pwedeng 50%, hindi pwedeng 70%, dapat 100%. Dapat ang paniniwala nyo sa kumpanya, 100%. Naniniwala po ba kayo sa kumpanya na magpapabago ng buhay nyo? Yes. Dapat 100% yan. Dapat ang belief niyo sa produkto, 100% din. Hindi yung offer ka ng offer ng produkto, hindi mo pa pala nasusubukan. No? Importante, be the product of your own product at dapat naniniwala ka 100% na napakaganda ng produkto ng AGG. Maniwala ka sa upline mo. Kasama niyo po ba upline niyo ngayon? Yes. Dapat ang belief niyo dyan sa upline niyo 100%. Tignan niyo yung upline niyo. Tignan niyo. At pasalamatan mo yung upline mo. Sabihin mo sa upline mo, upline, thank you so much. Sabihin mo, kapigin mo, upline, I love you, upline. I love you, upline. Sabihin mo sa upline mo, upline, pakis. Hindi, joke lang. Okay, believe in your downlines. Tandaan niyo to ha, ang negosyo to, kailangan tumulong ka. Dapat hindi ikaw yung tipong distributor na pagpikit mo puro spare, kaching. Tingin mo sa mga downline mo, pera. Di ba? Huwag ganun. Pagka may downline ka, kaya mo ni-recruit yan kasi naniniwala ka na pwedeng magbagong buhay niyan dahil gusto mo tulungan. Hindi yun, pwede na to. Direct referral bonus din to. Pero wala kang tiwala, hindi pwede yun. Dapat pag ginawa mo itong negosyo to, 100% naniniwala ka sa downline mo na magbabago rin ang buhay niya. Ano pa? Maniwala ka sa crossline mo, especially dito sa Bulacan. Dapat kahit na hindi kayo magkakagrupo, magtulungan kayo. Kasi isang buong pamilya ang Bulacan, ang AGG Bulacan. Magkagrupo man kayo hindi, dapat importante, nagtutulungan at may tiwala kayo sa mga crosslines niyo. Okay? Next, pinaka-importante, may tiwala ka nga sa kumpanya. Ganda ng kumpanya, AGG, grabe, 20 years. Ang ganda pa ng produkto. Napakaswerte ko kasi upline ko, ay grabe ang galing. Tapos ang swerte ko, ang gagaling ng mga downlines ko. Sobrang swerte ko, sisipag. Tapos nasa pamilya pa ako ng AGG Bulacan. Lahat nagtutulungan. Tapos bigla mong tatanong yung sarili mo, ako kaya yayaman? Bago ka maniwala sa lahat, paniwalaan mo muna yung sarili mo na ikaw munang may ikaw munang yayaman.
Mahirap, ang ganda ng kumpanya. Ako kaya. Maniwala ka sa sarili mo. Okay? Na talagang AGG, pwede ka maging successful dito. Alright, next. Commitment. Sabihin nyo nga po, commitment. Commitment. There are 3 levels of commitment. Pag nag-commit kayo, dapat ito lang. I'll do whatever it takes. Wala nang iba pa. Hindi pwedeng I'll try. Hindi pwedeng I'll do my best. Kasi pag sinubukan mo at hindi naging maganda, hihinto ka. Pag binigay mo yung best mo, pero hindi enough yung best mo, ano gagawin mo? Mag-quit ka. Pero kung ang commitment mo is to do whatever it takes, kahit gaano kahirap yan, gagawin mo pa rin yan. So dapat, ang commitment natin palagi is to do whatever it takes. Hindi pwedeng nag-join ka lang. Dapat may commitment ka rin. Okay? Next. Goal setting. Mahirap ma-achieve ang mga bagay na hindi ka nagsaset ng goal. Halimbawa, ngayon 2026, ano bang pangarap niyo? Ano bang goal niyo ngayon 2026? Ang hirap na araw-araw nagtatrabaho ka, hindi mo alam kung ano yung magiging end result ng 2026 mo. Dapat may goal ka. Dapat alam mo kung ano mangyayari sa'yo by the end of this year. May that be you driving a car? Or maging GA ka? Depende kung anong gusto mong goal. Pero dapat may goal ka. Ang tawag doon, vision. Dapat nakikita mo yung sarili mo, ano mangyayari sa'yo by the end of this year. Ano mang goal yan, ang importante dapat may goal ka. At pagka nag-set ka ng goal, dapat pasok dito sa SMART goals. Dapat specific, measurable, achievable, or attainable, realistic, or timely. Nag-join ka ngayon, tapos gusto mo maging global ambassador bukas. Hindi po realistic yan, hindi achievable. So hindi pasok. Ibig sabihin, hindi mo ma-hit yung goal mo. So para malaman mo kung may hit mo yung goal mo o hindi, dapat pasok dito sa SMART goals. Halimbawa, distributor ka ngayon. Gusto mo maging GE or GA by December of 2026. Specific, measurable, achievable, realistic, at saka timely. Pasok yun. Pero ang tanong, paano? Magsisimula yan, syempre, sa daily goals mo. Hindi pwede mag-set ka ng goal ng by the end of the year na hindi mo alam kung anong gagawin mo araw-araw. So when you set goal, make sure na bago kayo matulog na yung gabi, alam nyo na yung gagawin nyo the next day. Huwag kayong papayag na matutulog kayo na wala kayong plano-plano sa susunod na araw. Maniwala kayo sa akin, pagkagising nyo, anong oras na ba? Hindi, 2 minutes pa, 3 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Gulat kayo, 3 hours na nakalipas, tulog pa kayo. Bakit? Hindi kayo nag-set ng goal eh. So when you set goal, mag-set kayo ng daily goals ninyo. Sabihin nyo nga po, daily goals. Daily goals. Importante po yun. Huwag kayong papayag na matutulog ng ngayong gabi na hindi nyo alam yung magagawin nyo the next day. That's you setting goals. Alright? Ito na, last topic ko. May natutunan po ba? Yes. Skills. Sabihin nyo nga po, skills. Skills. Sabi ko, 85% is attitude, 15% is skills. Pero, ulitin ko, kaya naging 15% ng skills kasi hindi malalaman ng skills ng hindi tamang attitude niyo. Pero hindi ko sinabi na hindi importante ito. In fact, without skills, hindi kayo yayaman. Ulitin ko, para yumaman kayo sa negosyo ko, dapat sobrang galing ninyo. Sobrang galing. At okay lang na wala pa kayong alam ngayon. Kasi lahat na kailangan nyo malaman sa negosyong ito, matututunan. Kaya nga sinasabi ko, kailangan meron lang kayong tamang attitude para matutunan lahat ito. Kasi without this, huwag kayong mag-expect na dahil marami kang kakilala, yayaman ka. Pero wala kang skills. Parang ganito yan. Isang sobrang yaman, napakayaman, bilyonaryo, naging boring ang buhay kasi lahat ng gusto niyang bilhin, nabibilin niya na. Dinonate ang yaman niya dahil bored niya siya sa buhay. Na-bankrupt, wala ng pera. Huwag kayong magtataka, a few years from now, yung taong yun, mayaman ulit. Bakit? Hindi naman naging aksidente yung pagyaman nun eh. Kaya siya yumaman because of skills. Alam niya kung paano magpayaman. Hihiram lang siya ng pera sa mga kaibigan niya eh. Pag hiniram niya yun, alam niya kung paano palaguin at eventually, yayaman ulit yun. Again, it's because of skills. Unlike ang isang mahirap na walang kaalam-alam sa negosyo, tumaya ng loto at yumaman. Huwag kayo magtataka, after a few years, mahirap ulit yun. Kasi pagka nilabas yung pera, pinautang, nagbalato, pinangnegosyo, na-bankrupt, mauubos ang pera nun. Again, skills ang importante kung gusto mo magbago ang buhay. So, dito sa negosyo natin, hindi porque marami kang kakilala at malaking impluwensya mo sa labas, hindi ibig sabihin, may ganun ka, yayaman ka na.
Ang importante dito, may skills ka. Pag meron na libo-libong tao sa ilalim mo, alam mo kung paano i-manage yan. Kung meron taong babaero, meron taong hirap, palaging utang na utang, merong tamad, merong masipag. Merong empleyado na galit ang magulang ang asawa na gustong pagkwitin, anong gagawin mo kung may mga ganun kang downlines? Without skills, hindi mo alam kung ano pa paano i-manage mo, mawawala lahat yun. Ganun ka-importante yung skills. Ano ba yung mga skills na kailangan malaman mo? Siyempre, makabisado mo lahat. Malito, OPP, Product Demo, NDO, tsaka ASAP. These are basic training sa kailangan nyo ma-master. No? Ano pa? Always take down notes. Di na kailangan mag-take down ng notes. Kung gusto nyo itong PowerPoint ko, hingin nyo lang dun. Oh. May USB kayo, hingin nyo. Bibigay naman. Hindi naman ako madamit sa slides. So, importante na dapat kabisado nyo to. Ano pa? Prospects list. Pwede naman, hindi naman kailangan isulat kahit sa notes nyo na sa cellphone. Bakit importante to? Hindi naman porke ni-reject ka, kakalimutan mo na yung mga taong yun. Pag yumaman ka, tandaan mo, babalikan mo yun. At pag binalikan mo yun, yayaman din yun pagka naging seryoso. Ganon din po nangyari sa akin. Ako po yung resulta, produkto ng taong unang hindi mo na naniwala nung in-invite ako. Pinagtawanan ko yung nag-invite sa akin. Pinsan ko po yung nag-invite sa akin. Nakikitira sa bahay namin, kami nagpaaral, kami nagpapakain. So, sobrang pride sa akin para sabihin ko na mag-join ako sa iyo. Kasi tumira lang sa bahay namin eh. Kami nagpaaral eh. Kaya nung in-invite niya ako, sabi ko sa kanya, John, mauna ka na. Pag yumaman ka, balikan mo ako. Ayun, tuluyan ng yumaman. Hindi ko na ma-reach. Bakit? Yung taong yun na dating naninirahan lang sa bahay namin, isa po sa mga may-ari ng AGG ngayon. Yes. Ang pangalan niya is Mr. John Asperin. Bilyonaryo na po. Imagine niyo, dating nakatira lang sa bahay namin. Ngayon, bilyonaryo na. Maraming negosyo. May 4 na commercial building sa Cubao. Wow. 4. Yung commercial building na yun sa likod, bahay. Bahay niya, bahay ng anak niya. Dami pera. One time, pinapunta ako last year bago ako mag-Africa. Pagdating sa parking lot, sabi ko sa kanya, John, grabe naman. Ang yayaman ng mga tenants mo. Siguro mga 14 na kotse nakapark. Dami mong mga tenants, yayaman na. Ganda ng mga kotse, natawa lang. Sabi niya, kotse ko lahat yan. Sabi niya gano'n sa akin. So sabi ko, grabe na, ilang taon lang, no? May more than 20 years, pero grabe na yung nangyari. Imagine, kami nagpaaral dati, magkakasama kami sa bahay, ngayon bilyonaryo na. Again, meron kasi siyang prospects list na nung yumaman, talagang grabe. Talagang bumalik ako. So, importante na dapat meron kayong prospects list. Matuto kayo mag-invite. Meron separate training dito, skills training kung paano mag-invite. In fact, meron din sa mga YouTube channels. Maraming libro to na kailangan nyo matutunan, mag-aral. Again, ulitin ko, kailangan nyo pagalingin ang sarili ninyo. Huwag kayo masyadong mag-rely sa training kasi ang training dito once every 2 weeks. Ano mangyayari doon sa mga remaining na araw na wala kayong ginagawa? So dapat, huwag kayong pumayag na matutulog kayo na hindi kayo nag-spend at least 30 minutes to 1 hour na pinapagaling nyo ang sarili ninyo. Ang dami. Digital na lahat ngayon. May internet ka lang, ang daming matututunan. Okay? So, learn how to invite. Keep it short and simple. Dapat marunong ka mag-matching or ABC rule. ABC rule is ito yung upline, advisor. B is ikaw. Yung client is yung prospect mo. Ganito lang kasimple ang rule na yan. Pag nag-ABC rule ka, may that be online or offline. Ang i-build up lang palagi si upline. Kahit na sabihin mo itong taong to ay si Henry C. na napakayaman, ang i-build up mo lang si upline. Hindi mo pwedeng sabihin sa upline, meron akong prospect si Henry C. mas mayaman pa sa'yo. Hindi pwedeng gano'n. Dapat ang bida lang si upline. Na kahit na siya si Henry C., grabe to. Alam mo, walang napag-aralan to. High school graduate, dating janitor. Pero ngayon, 3 na kotse, may bahay. Kumikita ka lahating ₱1,000,000 isang buwan. Tara, napitan natin. Pag pinakilala mo kay upline, siya ang bida, sasabihin mo na sa kanya, upline, Henry C. Hindi mo pwede sabihin, bilyonaryo may-ari ng SM, wala ka. Hindi mo pwede sabihin yung ganun. Okay, so, dito lumaki ang HGG kung bakit 20 years na tayo. Alright? Medyo madilim na, bro. Okay na ba? Nakikita niyo ba ako? Yes. Ayan. So, anyway, malapit naman tayo matapos. Last slide.
Learn how to sell. No? Dapat, hindi naman sinabi dito na ang AGG is 100% prospecting. 80% prospecting, 20% selling. Bakit importante ang selling? Tanong ko sa inyo, bakit ba nag-quit ang mga distributors? Bakit nag-quit? Isa lang ang dahilan niya. Pwede sabihin failure, discouragement. Pinaka-reason ba't nag-quit ang isang distributor, walang pera. Yun lang. Kasi, sabihin nila, kasi nare-reject ako eh. Eh, paano kung bigyan kita ng 200,000 piso buwan-buwan? Ang kailangan mo lang ma-reject ng 30 times, araw-araw. Gagawin mo, hindi? Gagawin! Kasi may 200,000 ka eh. So, hindi rason yun. Ginagawa lang rason, pero ang pinaka-rason, ba't nag-quit yan? Wala silang pera. Alam mo kung bakit? Nakafocus sa prospecting. Eh, paano kung dumating yung tamang tao after 1 year? Anong gagawin mo sa isang taon na wala kang kinikita? Ito ang magpapasurvive sa'yo. Ito ang nakapagpasurvive sa pinsan ko kasi nakuha niya yung tamang tao niya after 1 year and 2 months. So, ano ginawa niya na 1 year and 2 months? Inaral niya yung produkto. Kumikita siya at least 20 to 25,000 every month dahil sa mga established customers niya. Pag sinabing established, pag naubos yung produkto, hindi mo na kukulitin. Sila na mismo tatawag sa'yo dahil ubos na yung produkto nila. Kikita ka every customer, every month. Doon siya nag-survive until dumating yung tamang tao sa kanya at yun ang dahilan kung bakit siya nagbago ang buhay. Swerte yun kung dumating yung tamang tao after 2 months. E paano kung after 2 years? Anong gagawin nyo dun sa 2 years na hindi kayo marunong magbenta? So importante, again, this is skills na kailangan nating ma-master. Huwag niyo sabihin na ayoko kasi magbenta eh. Kalokohan po yun. Kaya ayaw niyo magbenta kasi hindi niyo alam yung produkto dahil hindi kayo interesadong alamin ang produkto. Kasi kung ayaw niyo magbenta, tandaan niyo, ang binibenta niyo dito, opportunity. Sa ginagawa niyo, ang binibenta niyo opportunity, nagbebenta pa rin kayo. Hindi nga lang produkto. Bakit? Kasi hindi kayo confident ibenta ang produkto kasi hindi kayo interesadong aralin ang produkto. Pero kung interesado kayo, committed kayo na ma-master ang produkto, ang dali po ibenta niya. So again, master the art of selling. Sabihin mo sa katabi mo, magbenta ka. Magbenta ka. Ayan. Mindsetting is also so important. Ang mindsetting, ang ibig sabihin dito, pagbukas ng isipan ng prospect. Naniniwala po ba kayo na ang marketing plan ng AGG is one of the best marketing plans sa buong mundo? Yes! Di ba? One of the best sa buong mundo. Pero ito tanong ko, pag ito jump pack, punong-puno na first timer, bakit konti lang ang nag-join? Kung one of the best marketing plan. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo kung bakit? Bakit? Simple lang. Kasi yung mga yan, pag upo, isa lang nasa isip niyan. Anong oras kaya matatapos so para makauwi na? Alam niyo kung bakit? Kasi dinala niyo dito na hindi niyo binubuksan ang isipan. Basta dinala niyo lang, oh, meron na extra income, punta ka dito. Tapos nalaman, AGG, AIM Global, AGG, kala ko lang AGG, AIM Global rin pala, tinago pa yung pangalan. So ano isipin yan? Umpisa pa lang, gano'n na yan ang gano'n. Hindi na makikinig yan. Kaya karamihan, umuwi ng hindi interesado. Pero kung ikaw skillful ka, alam mo na bago mo pa man ipakita ang marketing plan, kailangan mo munang buksan ang isipan yan. Kasi pag bukas ang isipan niya at willing makinig sa presentation, maniwala kayo sa akin, pagkatapos ng presentation, magtatanong na yan kung paano, kung kailan siya mag-join. Kaya nila hindi sinasabi yan kasi umpisa pa lang, hindi na sila willing makinig. Kasi negative na eh. Hindi nakabukas ang isipan. Ito ang skill na napaka-importante. Ask the right questions before you even present the marketing plan. Iba't ibang klaseng tao yan. Merong empleyado. Empleyado sa katutak na mindsetting yan. Bakit? They were raised na magtrabaho. They were raised na mag-aral mabuti para makahanap ng trabaho. Hindi naman sila pinalaki na magnegosyo eh. So ang mindset niyan, kayod lang, kayod. Sweldo, sweldo. So bago mo ma-present to, kailangan mo muna buksan ang isipan yan. Kailangan mo muna mahanap yung pangangailangan yan. Meron naman, masyado kang focus sa negosyo. Hindi naman pala kailangan ng negosyo dahil mayaman. Pero ang kailangan, produkto. Present ka ng present ng marketing plan. Pero ang kailangan niya pala, produkto dahil may sakit siya. Kailangan niya ng food supplement. Again, you will never know unless you ask the right questions. Hanggat hindi mo nakikita yung need. Sabi niyo nga po, need. Need.
hanggat hindi nyo nalalaman kung ano yung pangangailangan ng prospect nyo, wag nyo ipipresent ang marketing plan kasi baka masayang lang ang oras ninyo. Dapat marinig nyo yung salitang, paano ba yan? Ano ba yan? Bakit may kumikita ng ganyan? Pag yan, nagtanong sila ng gano'n, that's the time you present the marketing plan. Kaya hindi po effective ang kidnap. Yung, sama ka sa akin, libre kita. Kasi nakidnap po ako eh. Nung nakidnap ako, nagulat ako, nakaupo ako sa pinakaharap. Hanggang patapos, di ako nakinig. Buti na lang tinawag yung pinsan ko, nag-share ng success story, kaya nagbago lahat. Pero kung hindi ko pinsan yung tinawag, wala, uwi na ako. Gutom na ako nun. Sabi, libre daw lunch. Hindi naman ako pinakain. So, ang mindset ko, kakain ng lunch. So, nung nakaupo ako dyan, galit na galit ako. Sarado na isip ko. Kaya kahit gano'ng maganda marketing plan, di ako nakinig. Ganon din po, mga kaibigan, sa mga magiging future prospects ninyo. Make sure na bago nila pakinggan ng marketing plan at ang opportunity, siguraduhin nyo na nabukas ng isipan niya mga yan. At willing makinig. Kasi pag yan nakinig, maniwala kayo, katulad na sinabi nyo, AGG has one of the best marketing plans sa buong mundo. Na imposibleng hindian nila yan. Ang importante, kailangan makinig muna sila. Maliwanag? Yes! So lastly, I'm gonna end my presentation with this SW3 next. Ano ibig sabihin yan? Some will join, some won't. So what next? Parang magtataho, di ba? Some will join. Pag may nag-join, be grateful. Pero some will not. Pag ayaw nila, dapat nasabihin mo lang dyan, so what next? Kasi ang hahanapin nyo yung taong interesado. Hindi naman kayo maghahanap ng taong hindi interesado. Ang hahanapin yung interesado. And along the way, mas maraming taong hindi magiging interesado. Part po yan ng journey. Part yan ng proseso. Dito sa dami na to, malamang isa lang ang interesado. Pero kailangan mong hanapin kung sino yun. So maraming magiging hindi interesado, okay lang. So what next? Ganun dapat ang mindset natin. So I hope marami kayo natutunan, no? Marami kayo natutunan. I am going to leave my presentation with this last slide by Muhammad Ali. Sabi niya, I hated every minute of training. Katulad ng karamihan sa atin, estudyante pa lang tayo, ayaw naman natin pumasok eh. Di ba? Gusto lang natin manligaw, magpa-cute, di ba? Magparkada. You will hate every minute of training. Huwag tayo magpaka-hipokrito. Gusto nyo lang naman ninyo mag-join dito, yumaman eh. Pero yung sasabihin natin ng training, pagalingin sa sarili nyo, you will hate every minute of it. Pero sabi niya nga, but I said, don't quit, suffer now, and live the rest of your life as a champion. Sa AGG, ganun din. May inis kayo bawat training. Gusto nyo na umuwi, gusto nyo na matulog. Pero sabihin nyo na sa sarili nyo, I need to suffer now. Suffer now so that I can live the rest of my life as champions of AIM Global Group of Companies. So with that, again, maraming salamat. At magkita-kita po tayo sa April 20, no? Meron na po bang naka-reserve na, na tickets? Sino mga nakabili na ng tickets?